Alam mo ba na ang pinakamalaking Muslim country sa buong mundo may tahimik pero totoong pagdami ng mga Katoliko? Hindi ito viral headline, hindi rin ito madalas binabalita. Pero sa ground level ay may growth, may conversions, may mga simbahan na napupuno. Anong nangyayari? At bakit? Pero bago ang lahat, ano muna itong bansang tinutukoy ko? It's none other than Indonesia. Watch until the end para malaman nyo kung paanong dumadami ang Katoliko sa Indonesia. Kapag sinabi nating Muslim nation, kadalasan inisip natin, siguro mahirap maging Christian diyan. Sa ilang lugar, siguro totoo. May restrictions, may social pressure, may challenges. Pero ang nakakagulat sa bansang Indonesia ay may steady at documented growth ng Catholic population sa ilang rehiyon. At hindi ito explosion na parang overnight. Siguro mas tamang tawagin na quiet but consistent growth. Context muna. Ang Indonesia ang may pinakamalaking Muslim population sa buong mundo. Daig pa nila ang mga bansa sa Middle East. Daan-daang milyon tao dito ay Muslim. Pero hindi ito isang monolithic religious culture. Maraming ethnic groups, maraming languages, at iba't ibang local traditions. May mga probinsya na halos lahat puro Muslim, may iba na halo-halo, may Christian, may Hindu, may indigenous beliefs. At sa diversity na ito, may mga lugar kung saan malakas ang presensya ng mga Kristiyano at kabilang dito ang mga Katoliko. Upang maintindihan natin kung bakit may paglago ng Katolisismo sa bansang Muslim na ito, kailangan muna nating balikan kung paano nakarating ang Catholicism dito. Ang unang dating ng Kristyanismo sa Indonesia ay noong ika-7 siglo, pero hindi pa ito agad niyakap ng bansa. Not until noong 16th century, nung dumating ang mga Portuguese traders at missionaries sa archipelago, tsaka nila ito binigyan ng pansin. Sila ang unang nagdala ng Katolisismo sa Indonesia. Isa sa pinakakilalang missionary noon ay si Saint Francis Xavier, isang Jesuit na misyonero. Siyang nagdala ng faith sa mga isla tulad ng Ambon, Ternate at Morotai noong 1540s. Pero nagbago ang ihip ng hangin dahil noong 1605, pinalitan ng mga Dutch ang mga Portuguese at pinamunuan ang rehiyon bilang bahagi ng Dutch East Indies. Ang mga Dutch ay Calvinist Protestants, kaya pinagbawal ang Katolisismo sa ilalim ng kanilang pamamahala. Ngunit ilang dekada at siglo rin ang lumipas. Noong 1806 to 1807, nagbago ulit ang polisiya. Ang bagong Dutch Governor General na si Herman Willem Daendels ay nagbigay ng kalayaan sa mga Katoliko na mag-practice ng kanilang pananampalataya at muling binuksan ang mga simbahan. Ito ang naging simula ng muling pag-usbong ng Catholic missions sa bansa. Kaya noong 19th at 20th centuries, dumami ang mga misyonero mula sa iba't ibang kongregasyon tulad ng Missionaries of the Sacred Heart, Capuchins, at Society of Divine Word or SVD missionaries. Sila mga nagtatag ng mga parokya at apostolic prefectures sa iba't ibang rehiyon sa Indonesia. Isang malaking milestone sa kasaysayan ng simbahang Katolika doon ay ang ordination ng unang Indonesian bishop, si Albertus Sojijapranata, noong 1940. Ito ang nagudyat ng Catholic community sa bansang ito ngayon ay hindi na lang pang-kolonyal, kundi tunay na bahagi na rin ng buhay ng mga Indonesians. Noong 1961, sa utos ni Pope St. John the 23rd, opisyal na naitatag ang Catholic ecclesiastical hierarchy sa Indonesia by dividing the territory into 6 ecclesiastical provinces. In 1967, si Bishop Justinus Darmojuwono became the first Indonesian cardinal. Isang malaking hakbang para sa lokal na simbahan. Ngayon, paano dumami ang Catholic sa Indonesia to 3% of their population? Bago natin sagutin yan, nais ko lang sabihin na ang goal ng channel na ito is to make our Catholic faith viral. And to do this, I would like to request 2 things. Una ay patuloy niyong ipagdasal ang channel na ito. Madami tayong mga bashers at mga persang gustong ipa-shutdown or i-shadow ban ang channel, kaya makakatulong ang inyong mga dasal. Pangalawa, if you're getting value from this video, please hit that subscribe button down below. And while you're at it, baka pwede naman paki-like na rin ng video and hit
that notification bell para close na tayo. Kamusta? Ano pang mga bansa ang dumadami ang Katoliko na gusto nyong i-feature natin sa channel na ito? Write it down sa comment section below. Okay, magpatuloy na tayo. Kahit na 3% lang ang Katoliko sa Indonesia, ang Catholic Church doon ay hindi maliit dahil milyon-milyon ang miyembro nito. Meron silang dioceses, may seminaries, may religious orders. Meron din silang Catholic universities at schools. Sa ilang urban centers at certain islands, visible ang Catholic life. Ang bansang ito ang may pinakamalaking archipelago sa buong mundo at isa sa isla nila na kung tawagin ay Flores Island is composed of 90% Catholics. May 2,700 churches doon at may isang malaking tourist spot for Catholic pilgrimage sa bansa. May 3 reasons kung bakit dumadami ang Katoliko sa Indonesia. Reason 1, education and service. Isang malaking factor sa pagdami ng Catholicism sa Indonesia ang Christian witness through service. Kaya kung gusto mong mag-evangelize, paglingkuran mo muna ang taong ini-evangelize mo. Sa maraming lugar, Catholic institutions ang kilala sa quality education, medical missions, hospitals, disaster response, at outreach sa mahihirap. Maraming non-Catholics ang unang nakaka-encounter ng Christian faith hindi sa preaching, kundi sa experience. Dito ako tinulungan, or dito ako pinag-aral, o dito ako inalagaan. Kapag ang tao ay nakaranas ng konkretong pag-ibig, nagiging bukas silang magtanong ng saan kaya nanggaling ito. And of course, mas madali na natin silang ipakilala kay Jesus. Reason number 2, personal relationships. Maraming mga conversions doon hindi nagsimula sa YouTube video or public debate, kundi sa personal na relasyon. Kaibigan, kaklase, katrabaho, asawa, fiancé. Kapag nakita ng authentic Christian life ang Indonesians, may consistency, may moral clarity, may kababaang loob, nagkakaroon tuloy ng curiosity. Minsan nagsisimula lang sa tanong na, bakit ka ganyan magdasal? Or, bakit ka nagsisimba linggo-linggo? Or, bakit mo siya pinatawad? Kahit nasaktan ka na. Noon ay sinabihan ni Pope Francis ang mga Indonesian Catholics to share the faith with respect to cultural diversity. Now, Indonesian Catholics are reaping the benefits of Pope Francis' wisdom. Reason number 3, structure and sacramental life. May mga converts na nagsabi na naakit sila sa malinaw na moral teachings ng simbahan, sacramental worship, at sense of sacredness sa liturgy, lalo na sa isang mundo na mabilis magbago ang moral standards. May mga tao na naghahanap ng matibay na consistent na gabay. Ang structured catechism, formation process, at sacramental preparation, ito ang nagbigay ng pakiramdam na hindi ito improvised, may lalim at may ugat sa kasaysayan. Ayon sa paper na ito ni Francisca Widiawati, malaking tulong din talaga ang pag-preserve ng local language and culture sa paglaki ng Indonesian Catholic Church. That's one more point sa wisdom and words ni Pope Francis. Alam niyo ba na hindi lang Indonesia ang dumadami ang Katoliko? Marami pang ibang bansa sa mundo. Gumawa ko ng video about the top 10 countries na may pinakamadaming populasyon ng Catholics sa buong mundo this 2026. And you can watch it right here.